Sunshine Radio on satellite broadcast worldwide. DZAR 1026 kilohertz. Mas pinalakas, mas pinalawak, at mas pinakikinggan. Buong karangalang inihahandog ng Sunshine Philippines Movement at DZAR Sunshine Radio, ang naiiba at makabagong palatuntunang pangradyo. Sunshine Philippines Movement on air. Tampok ang pagtalakay at pagtugon sa mga isyu at usaping pampamayanan, pangkapaligiran at pandaigdigan. Sunshine Philippines Movement on air. Ang palatuntunang nag-aaruga, kumakalinga at nagmamahal. Sunshine Philippines Movement on air. Hinaharap ng kasalukuyang henerasyon ang lumalalang problema ng global warming at climate change. Mga problemang unti-unting kumikitil sa natatanging ganda ng ating planeta. At katulad ng napakaraming bansa, patuloy ang maigting na hamon sa Pilipinas na malinang ang teknolohiya ng paglikha ng malinis na enerhiya o clean energy upang lalong maiangat ang ekonomiya nang hindi naapektuhan ang kalagayan ng ating kalikasan. At ang pinakamainam na solusyong alay na makabagong teknolohiya, ang yumayabong na industriya ng paggamit ng renewable energy bilang kahalili ng ating kinagisnang enerhiyang sumira sa ating planeta. Ang renewable energy ay isang uri ng enerhiyang nakukuha mula sa ating likas na yaman, gaya ng init ng araw, hangin o ulan. Lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino, sinusulong sa ating bansa ang paggamit ng renewable energy dahil sa pisikal, ekonomikal at pinansyal nitong benepisyo. Dahil sa patuloy na dumaraming hydroelectric water dams at solar power plants sa ating bansa, nabiyayaan ng kuryente ang ating mga kababayan na naninirahan malayo sa kabihasnan. At hindi humihinto ang ating bansa sa pagpapatunay na kaya nating yakapin ng tuluyan ang paggamit ng renewable energy katulad ng iba pang mga naglalakihang bansa. Sa katunayan, hindi nagpahuli ang Pilipinas sa ginanap na World Solar Challenge sa Australia, kung saan buong pagmamalaking inilahok si Sinag, isang solar-powered na sasakyang orihinal na nilikha ng ilang kabataang estudyante ng bansa. Suportado din ng gobyerno ang pagsulong sa renewable energy sa pamamagitan ng pagsasabatas ng ilang pulisiya na sumusuporta sa paggamit at pagpapalawig ng renewable energy dito sa ating bansa. Ngunit higit sa lahat, hindi rin matatawaran ang suportang ibinigay ng ilang mamamayang Pilipino ukol sa paggamit ng renewable energy. Dahil sa suportang ito ay nabuo ang Renewable Energy Association of the Philippines, isang non-stock at non-profit na samahan ng mga kumpanya at pribadong individual na nagnanais palawakin ang kaalaman ng mga Pilipino ukol sa renewable energy upang magkaroon ito ng utilisasyon at komersalisasyon para sa epektibong paglikha ng enerhiya. Layon din na lang maghatid ng daan upang magkaroon ng maayos at makabuluhang pag-uusap at negosasyon sa pagitan ng ilang pribadong sektor ng enerhiya upang lalong mapaunlad ang mga sistema at teknolohiyang umiikot sa paggamit ng renewable energy. Tayo ang sumira at sumisira ng kalikasan at sa huli, tayo rin ang maapektuhan, ngunit binigyan tayo ng ikalawang pagkakataon ng kalikasang ating sinira sa pamamagitan ng handog nitong enerhiyang kasagutan upang hindi natin agad harapin ang epekto ng global warming at climate change. Sama-sama, atin itong kilalanin, alamin, at patuloy na pagyamanin. Every problem we wanna solve, each condition we wanna make better. Feed the hungry, make rich the poor. Give a brighter future to every boy and girl. Good afternoon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mindanao, Visayas at Luzon. Araw po ngayon ng Martes, ika-16 ng Agosto, taong 2011. Muling sumasa inyo ang palatuntunang Sunshine Philippines Movement, SPM on Air. Kasama po ang inyong mga hamak na lingkod sa Impapawid. Ako po si Fernan Imberga.
At ako naman, si Hannah Sancho. Magandang hapon po sa inyong lahat. At yung mga nanonood sa atin via the internet sa www.sunshinetvradio.com. Magandang araw po sa inyong lahat. At tunay nga, Fernan, ang kanilang napakinggan kanina, yung documentary natin, tungkol sa renewable energy. Yun na yung trend natin ngayon, Fernan. Papunta na tayo doon. At dapat, yes, Fernan? Ito yung mga enerhiya na nanggagaling daw sa ating resources, natural resources, sa araw, sa hangin, sa tubig, pwede rin sa basura, at marami pang iba. Malinis ito, Fernan. Kaya renewable kasi nagagamit ulit. Okay. Walang tapon, walang basura. So, yung ibang kalapit nating bansa, Fernan, mukhang nauunahan na tayo, Fernan, sa usaping renewable energy. Hindi na nila pinag-uusapan, ini-implement na actually nila. At mukhang kung sa batas, parang nauna yata tayo, pero mukhang mabagal ang implementation. Oo. Mukhang nandun tayo laging umaasa dun po sa mga enerhiya na galing po sa iniimporta nating crudo, langis, samantalang nandito lang sa ating paligid yung ibang source na pwede po nating magamit. Yes, para Fernan. hindi tayo naging dependent dun po sa galaw ng presyohan sa world market. Mas makakatipid sana tayo. At mas malilesen natin yung impact ng climate change. And this afternoon, Fernan, mapalad tayo dahil hindi isa, kundi dalawa. At live na makakasama natin dito sa Sunshine Philippines Movement ang ating mga panauhin. At sa usaping renewable energy, marami silang masasabi. At pag sinabi natin renewable energy, na-mention nga natin, Fernan, pwede natin i-harness ito mula sa araw, sa hangin, at sa marami pang iba. Pero nakatutok sila sa solar energy naman. Ayun. Ayan. So this afternoon, mapala tayo, Fernan, dahil kasama natin ang founding president and at the same time spokesperson ng Philippine Solar Power Alliance. Walang iba kundi si Ms. Tetchi Capelian. Magandang umaga sa iyo, Hannah. Hello. Umaga sa inyong mga listeners at saka taga-panood. Hapon na po. Hapon pala. Magandang hapon sa inyong mga listeners at saka manonood sa internet. Yes, at kasama din po natin ngayong hapon, member naman siya ng Philippine Solar Power Alliance. Walang iba kundi si Miss Claire Lee. Good afternoon, Miss Claire. Oo, magandang hapon, Hannah. Magandang hapon, Fernan. Kano mo si Bruce Lee? Sabi nila pinsan ko daw. Yung aming governor, si Raul Lee. Sa Sorsogon. Sorsogon, yes. Kamag-anak niyo ba? Hindi naman. Kapilido lang. Ayan. Tanungin natin si Ma'am Tetchi Capelian, Sir Fernan, kung kumusta na yung ating renewable energy, yung ating batas sa renewable energy, kung kumusta na po, na-i-implement na po ba dito sa ating bansa? Alam mo, napakagandang batas ang ginawa ng ating mga legislators o mambabatas, Dahil ang sabi nila, yung renewable energy na ipinasa noong 3 taon na ang nakakaraan, 2008, ay pinaka-komprehensibo. Kasi kung gusto mong maghanap ng dapat na pulisiya na makakapagpatulak sa renewable energy, nandun sa batas natin. Sabi nila, pinaka-kompleto, pinaka-komprehensibo. At totoo naman yon. Kasi maraming mga provision doon sa batas na magtutulak at magpapalago ng renewable energy, katulad ng sabi nyo, ng araw, ng hangin, ng init na nagmumula sa lupa, basura, at saka sa ocean. Lahat yan pwede nating gawing enerhiya. At pinalad tayo, meron tayong batas. Ganon, So, ngayon, nandun na tayo sa implementasyon. Yan ang pinaka, kumbaga, pinaka-testing sa atin kung ang ating mga batas ay kaya nating ipatupad. Yan ang pagsubok. Yan ang pagsubok sa atin. Nasusunod ba yung wisdom, yung pakay ng batas? Kasi marami tayong pinagtibay na batas, pero hanggang dun lang eh. Correct. Pagdating sa implementation, mukhang doon naman tayo nagkukulang. Halimbawa, itong tungkol sa pagmamanage ng basura. Ang tagal na yung Republic Act 9003 na yan. Pero hanggang ngayon,
kulang sa implementation, maraming violation, wala namang kinakasuhan. Problema pa rin ang basura sa ating bansa. Sana hindi matulad itong Renewable Energy Act, katulad ng iba pang mga batas na ini-implement ng DENR, Clean Water Act, Clean Air Act. Parang hanggang dun lang. Nakakapag-comply tayo dun sa uso, dun sa dikta ng daigdig kasi yung ibang mga bansa may mga ganyan, gumagaya rin tayo, pero pagdating sa implementation mukhang doon tayo nagkukulang. Ang maganda dito sa ating ang maganda dito sa renewable energy natin, kahit na medyo matagal-tagal, umuusad naman. Sa katunayan, yung isang ahensya ng ating gobyerno na kung saan ayon sa batas siya talaga dapat ang magpapatupad, ay nag-file na ng petisyon sa ating mga regulators sa Energy Regulatory Commission. Ito yung ating ahensya na nagsasabi kung ang isang presyo ng ating kuryente ay dapat bang aprubahan o hindi. Ang pinaka-importanting probisyon, isa sa pinaka-importanting probisyon sa batas na ipinasa natin ay yung tinatawag nating feed-in tariff. Medyo malalim-lalim ng konti pero itong provision na to, ang sinasabi, pag ikaw ay gumagawa ng kuryente, ikaw ay babayaran ng gobyerno. Ibig sabihin, pwede kang hindi yung mga malalaki na nagtatayo ng planta ng coal, kahit maliit ka lang, basta pag nagtayo ka ng renewable energy na power, babayaran ka.